Init na namang pinag-uusapan ang impeachment makaraang maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang mga nagpakilalang advocacy groups kabilang ang mga civil society organizations, religious leaders, sectoral representatives at ang mga pamilya ng mga di umano'y biktima ng extrajudicial killings. Saka inendorso ng makakaliwang grupong akbayan sa tanggapan ng Secretary General ng House of Representatives. Bukod sa isyo ng confidential funds na hindi na matapos-tapos ang hearing na pilit iniuugnay sa betrayal of public trust na isa sa mga grounds for impeachment, isa rin sa nagbunsod sa paghahain nito ay ang mga binitiwang salita ng Vice President kina Bongbong at Lisa Marcos at sa pinsan nitong si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagpapapatay sa mga ito sa oras na paslangin si Vice President Duterte. Sa puntong pinuproduce namin ang episode na ito ay formal nang nakapaghain ng ikalawang impeachment complaint ang halos 70 representatives ng progressive groups sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan o bayan. Subalit, tila hugas kamay naman ng palasyo sa planong impeachment sa ikalawang pangulo ng bansa. Sa isang banda, ang tanong ay kung magpo-prosper nga ba o may patutunguhan ang impeachment complaint na ito. Kung pagbabasehan ang mga pahayag ng ilang mambabatas, tila suntok sa buwan ang kahahantungan nito gayong ipit na sa timeline ang pagpoproseso nito. Para sa ibang eksperto, wrong timing ang pagpa-file nito. Base sa saliksik ng Team Haunted History, limitado na ang legislative calendar sapagkat meron na lamang 33 plenary sessions na nalalabi bago tuluyang mag-kick off ang panahon ng kampanya para sa 2025 midterm elections. Dagdag pa rito, napag-alaman ng Team Haunted History base sa ating mga reliable source mula sa loob mismo ng Kamara de Representantes. Ang inyong nakikita sa screen ay ang bahagi ng House Session Calendar para sa 3rd regular session. Ibukod pa ang ilang pahayag ng mga eksperto na kung pagbabasehan lamang ang timeline kabilang ang procedural requirements katulad ng committee reviews, debates at ang pagboto ng parehong chambers, sadyang kulang ang kanilang magiging panahon para rito. At kung sakaling mamadaliin ang pagpasa patungo ng Senado, magiging madugo rin ang gagawing Senate trial, ibilang pa ang katotohanan na maaaring kulangin din sa bilang ang mga senador na magiging bahagi nito, gayong hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na for re-election ang karamihan sa kanila. Maikukonsidera mang unang vice-presidenteng nahaharap sa impeachment. Naniniwala ang karamihan sa mga law experts at political strategists na malabo at hindi magpo-prosper ang naturang reklamo. Kaya sa episode na ito mga ka-Haunted History, ating babalikan ang ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno na hinainan at naharap sa mga impeachment complaints at maaaring dito mo pa lamang sa channel na ito malalaman maging sa videong ito na kung pagbabasehan ng mga impormasyong nakalap ng ating team, halos kalahati pala sa mga naging pangulo at maging ng mga appointed officials ng bansa ang humarap na sa impeachment. Ano nga ba ang daraan ng proseso ng impeachment? Panoorin hanggang sa dulo ng videong ito. Napapaloob sa 1987 Philippine Constitution na ang Kongreso ay may kapangyarihan sa pag-impeach o pagtanggal sa pwesto ng mga top government officials, partikular ang presidente, vice-presidente, miyembro ng Korte Suprema, miyembro ng Constitutional Commissions at maging ang Ombudsman. Mula House of Representatives, ipapasa ang complaint sa Senado para sa paglilitis o trial.
Kung sakaling ma-convict ng Senado, makaraang mapatunayan ng ilang grounds for impeachment ng sinumang subjected para rito, otomatikong matatanggal sa kanyang opisina ang nabanggit na top government official. Subalit kung na-acquit, madidismiss ang complaint kaya mananatili sa kanyang tanggapan ang pinai-impeach na opisyal. Sa saliksik ng Team Haunted History, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naharap rin sa impeachment complaints dulot ng di umano'y importanteng papel niya sa war on drugs na kung saan libo ang mga taong nasawi, gayon din ang kanyang stand sa West Philippine Sea dispute. Ito ay inihain sa pangunguna ng opposition lawmaker na si Gary Alejano noong March 2017, ngunit ibinasura lamang ito via unanimous votes ng House Justice Committee. Si dating Pangulong Benigno Aquino III ay hindi rin nakaligtas sa inihaing 2 impeachment complaints na nagbunsod sa mga di umano'y paglabag niya sa konstitusyon kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP at sa pag-transfer ng pondo nito sa mga ghost projects dulot lamang daw ng kanyang kapritsyo. Matatandaang 4 na araw bago ang kanyang ika-5 State of the Nation Address o SONA noong 2014, inihain ang ika-3 impeachment complaint laban kay Pinoy na may kaugnayan naman sa EDCA o mas kilala bilang Philippine-United States Enhanced Defense Cooperation Agreement. Subalit hindi rin ito nagtagumpay. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan, nabatid ng Team Haunted History, alam nyo bang si Elpidio Quirino ang kauna-unahang pangulo ng bansa na naharap sa impeachment complaint? Base sa aming mga impormasyong nakalap, taong 1949 nang akusahan si Quirino sa paggamit ng government funds sa magarbong pagre-renovate at refurbishment ng Malacanang. Isa rin sa naging basehan ay ang alegasyon na si Quirino ay involved din sa diamond smuggling. Magkagayunman, na-dismiss ang mga reklamong ito ng Congressional Committee dahil sa lack of merit. Noong 1964, naharap sa impeachment complaint si dating Pangulong Diosdado Macapagal dahil sa mga paglabag kaugnay ng importasyon ng bigas sa iligal na pamamaraan at ayon sa detalye, ginawa umano ito ng dating Pangulo bilang pang-akit ng suporta sa publiko. Ibukod pa ang mga ginawa umano nitong iligal na pagpapatalsik sa opisina ng kanyang mga opisyales. Inakusahan rin umano si Macapagal sa paggamit sa militar upang takutin ang kanyang mga kritiko at miyembro ng oposisyon. Gayon din ang questionableng pag-deport sa isang Amerikanong businessman na nasa ilalim ng kustodiya ng Kongreso. Bagamat tila tambak ang reklamo, dinismiss rin ito ng Congressional Committee. 1 taon bago mapatalsik ng taong bayan sa pamamagitan ng 1986 People Power, 56 na mambabatas ang naghain ng impeachment complaint laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At kung pagbabasehan ang mga grounds, idiniin ang umano'y graft and economic plunder ni Marcos Sr. kasama ang mga hindi maipaliwanag na kayamanan nito at ang ginawa nitong monopolyo sa kanyang mga kaalyado. Subalit, hindi nagtagal ng ilang araw na ibasura lamang ito sa National Assembly dahil sa lack of basis. Marami rin ang umalma sapagkat ang naturang National Assembly ay hawak rin dati ni Marcos Sr. Ang kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa na si Corazon Aquino ay hindi rin nakailag sa impeachment complaint noong 1988 makaraang pagbasehan ang kanyang kasong graft at paglabag sa 1987 Constitution. Subalit dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, hindi rin yumabong ang naturang reklamo. Marahil, ito ang mas pamilyar sa inyo mga ka-haunted history. Ang kontrobersyal na impeachment complaint sa dating presidenteng Joseph Estrada noong taong 2000, eksaktong 2 taon makaraan ng kanyang pag-upo
bilang highest government official of the land. Maaaring hindi rin lingid sa inyong kaalaman ang mga akusasyong tumatanggap umano siya ng huweteng payola, mga hindi rin maipaliwanag at kawalan ng dokumento ukol sa kanyang mga yaman, pagbibigay pabor sa kanyang mga kaalyado at kaibigang businessmen at ang paglabag sa konstitusyon. Kung susumahin, matatandaang ang pag-walkout ng prosecution team kasabay ng pagboto ng miyembro ng Senado sa hindi pagbubukas ng kontrobersyal na ikalawang envelope na sinasabing naglalaman at tiyak na magdidiin kay Estrada sa mga nabanggit na akusasyon ang siyang naging ugat upang sumiklab ang rally sa EDSA Shrine na kung tawagin ay EDSA 2. Ito rin ang nagbuwag sa suporta ng ilan pang mahahalagang government offices maging ng kanyang mga opisyales ng militar na siyang nagdulot ng pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Sa kasaysayan rin ng ating bansa at sa halos isang dekada ng kanyang pag-upo bilang Pangulo, naharap rin sa 4 na impeachment complaints taong 2005, 2006, 2007 at 2008 ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nakabase ang mga naturang reklamo sa kanyang pandaraya sa presidential elections noong 2004 na kilala sa Hello Garcia Scandal. Sa taong 2008, ang mga aligasyon ng korupsyon kabilang sa NBN-ZTE National Broadband Deal, maging ang North Rail Project, ang 728 million peso fertilizer fund scam, ang Kedancor mess at ang mga ipinupukol sa kanyang human rights violation, maging ang panunuhol sa mga kongresista. At ang mga nabanggit ay siyang malakas na saligan ng mga inihaing reklamo. Subalit lahat ng mga ito ay nabalewala makaraang i-dismiss rin ng House Committee on Justice noong August 31, 2005. Natapos naman ni Ginang Arroyo ang kanyang termino bagamat naharap sa mga reklamong katiwalian. Matatandaan rin na hindi lamang ang mga pangulo ng bansa ang humarap sa impeachment complaints. Kabilang rito ang kauna-unahang female ombudsman na si Merceditas Gutierrez na naharap sa impeachment complaint dahil sa low conviction rate and inaction on several graft cases sa kanyang termino, kabilang ang mga kasong isinampa laban sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na siya ring nagtalaga sa kanya sa pwesto noong 2005. Na-impeachman si Gutierrez sa Kongreso hanggang sa naiakyat sa Senado para sa trial, hindi na umano ito naituloy makaraang magbitiw rin sa pwesto si Gutierrez bago pa magsimula ang Senate proceedings. Sa tala, 5 taon ang pananatili sa pwesto ni Gutierrez hanggang sa kanyang pagbibitiw noong April 2011. December 2011 naman nang aprubahan ng Kongreso ang impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona sa grounds ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Taong 2012, buwan ng Mayo, nang maganap ang Senate proceedings na kung saan ito rin ang tumayong impeachment court. Sa botong 20 na pabor kontra sa 3 hindi, na-convict at napatalsik si Corona dahil sa betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Napatunayang guilty si Corona sa Article 2 of the impeachment complaint na kung saan nakasaad na ang punong mahistrado ay hindi fully nag-disclose ng kanyang assets sa SALN. Ito umano ay may kaugnayan sa kanyang non-declaration of several assets, kabilang ang mga real estate properties na wala sa kanyang SALN mula 2001 hanggang 2011. Ang naturang reklamo ay una na ring naihain bilang criminal and civil cases sa Sandigan Bayan at Court of Tax Appeal. Magkagayunman, nanindigan hanggang sa kanyang kamatayan noong 2016 na si Corona ay inosente sa lahat ng mga ipinukol na kaso laban sa kanya at naniniwala siyang ito ay political vendetta
ng Aquino administration, gayong matatandaan rin sa tala na si dating Chief Justice Corona ang pumabor sa pagdidistribute ng lupa ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka nito. October 2017 nang i-impeach ng mga miyembro ng Kongreso ang nooy chairman ng Commission on Elections sa COMELEC na si Andres Bautista. Ang naturang impeachment complaint ay nag-ugat sa pagkabigo ng hepe ng COMELEC na resolbahin ang nangyaring hacking sa website ng COMELEC noong March 2015, gayon din ang hindi wastong pagdedeklara nito sa kanyang SALN na siyang pasok sa betrayal of public trust. Hindi na umano naiakyat sa Senado ang naturang impeachment complaint makaraang magbitiw sa pwesto si Bautista sa parehong araw, October 11, kung kailan nagbotohan ang mababang kapulungan para siya ay mapatalsik. Subalit nakailag man sa impeachment sa Pilipinas, kinasuhan naman ng US Federal Grand Jury sa Florida si Bautista dahil sa umano'y involvement nito sa pagtanggap ng suhol mula sa kumpanyang nag-provide ng mga voting machines na ginamit sa 2016 elections. September 13, 2017, nang katigan naman ng House Justice Committee ang inihaing impeachment complaint ni Larry Gadon laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno na kung saan napatunayang sufficient in form and substance. 3 linggo makaraan nito, nagkaroon ng mas malinaw na grounds ang naturang reklamo, partikular sa artikulong culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Sa botong 38 na pabor at 2 hindi sa House Justice Committee, naiakyat sa Senado ang naturang kaso sapagkat ayon sa Kongreso, malakas ang probable cause sa impeachment ni Sereno. Matatandaang naghain ng petition for quo warranto ang dating Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema na siyang kumikwestiyon sa appointment ni Sereno. Sa botong 8-6 sa nasabing quo warranto petition, tuluyang napatalsik sa pwesto si Sereno. Sa 1987 Constitution, nakasaad na ang mga grounds of impeachment ay ang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Isinaad rin nito ng iba pang public officers at employees ay maaaring matanggal sa pwesto dahil sa paglabag sa batas, subalit hindi sa pamamagitan ng impeachment. At inyong natunghayan ang pagbabalik tanaw natin sa ilang matataas na opisyal ng bansa na humarap sa impeachment complaints. Gayon din sa komprehensibong paliwanag sa kung ano ang impeachment at ang proseso nito. Kung sakaling nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan ka ng iyong komento, opinyon o kaya naman ay topic suggestion sa baba ng videong ito diyan sa comment section. Siyempre huwag din kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.